Isang palpak na kasunduan sa Iran na ipinapakita ni Donald Trump bilang malaking tagumpay ng Estados Unidos. Ngayong ika-5 ng Agosto, halos natapos na ang matagal na pagtutunggali sa kipot ng Hormuz. Pero ang katapusan na ito ay hindi tulad ng inilalarawan ni Donald Trump ilang araw ang nakalipas nang tinakot niya ang Iran ng pinakamalaking pag-atake mula pa noong ikalawang digmaang pandigdig. Ayon sa ulat ng Axios, ang Estados Unidos, Iran at Oman ay naghahanda ngayon na mag-anunsyo ng pansamantalang kasunduan tungkol sa kipot ng Hormuz. Ang tunay na problema ay hindi sa pagkakaroon ng kasunduan, kundi sa mga kondisyon nito. Matutugunan ng kasunduan ang ilang hinihingi ng Iran ukol sa mas malaking kontrol sa trapiko sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, kontrol na wala sila bago ang digmaan. Ibig sabihin, ang bansang nilabanan ng Estados Unidos sa 5 buwang kampanya ay magkakaroon ng mas malaking kontrol sa estratehikong kipot pagkatapos nito. At nangyayari ito kasabay ng isa pang kasabay na kwento na nagpapaliwanag kung bakit pumayag ang Washington sa ganitong mga konsesyon. Ayon sa investigasyon ng Reuters, halos ubos na ang reserba ng US military ng high-precision long-range missiles na inilulunsad mula sa lupa. Desperado ang Pentagon, pati ang kalihim ng depensa nagpo-post pa sa social media para pabulaanan ito. Sinadya ko ring tingnan. Bukod sa Reuters, sa iba pang mga pinagkukunan at lahat sila ay nagkakaisa na oo, totoo. Ang reserba ng mga missile ng mga Amerikano ay talagang critical at bumaba ito sa critical na antas. Habang tinutugunan ni Trump ang issue sa Strait ng Hormuz, patuloy namang binabara ng mga Houthi ng Yemen ang Bab el-Mandeb Strait. Parang isang sunog ang pinapatay pero may panibago namang sumisindi. Tara, talakay natin ang buong paksa. Ako si Alexei Pecci, lumipat na tayo sa detalye. Bago simulan ng episode na ito, paki-subscribe sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers, kaya magpapasalamat ako sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya mukhang totoo ang sinabi ng Iranian na source sa media kahapon kahit minamaliit sila ng Amerika. Inanunsyo ni Donald Trump na ngayong araw o bukas maaaring pumirma ng kasunduan ng Estados Unidos ng Amerika at Iran ukol sa Strait of Hormuz. Ayon sa Axios, ang pinag-uusapang kasunduan ay nagtatakda ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Oman at Iran na tatagal ng 60 araw na maaaring palawigin. Ibig sabihin, pansamantala lang ulit ang kasunduang ito at wala pa talagang permanenteng kasunduan. Paalala ko lang, noong Hunyo, pumirma na sila noong ika-17 ng Hunyo ng ganitong pansamantalang kasunduan na kalaunan ay nilabag din. Tandaan din kung paano sinabi ni Donald Trump na hindi kayang kontrolin ng Iran ang kipot ng Hormuz at hindi sila makakasingil sa mga barkong dumadaan. Sa draft ng kasunduang ito, nakasaad na ang sistema ng pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz ay itatakda sa ganitong paraan. Lahat ng trapikong papasok sa kipot ng Hormuz at Persian Gulf ay dadaan sa hilagang bahagi, ibig sabihin sa mga tubig ng Iran. At lahat ng palabas na trapiko na papunta sa Arabian Sea ay dadaan sa timog na bahagi, ibig sabihin sa mga tubig ng Oman. Ngunit sa pakikipag-ugnayan sa Iran. Pansinin ang pagkakabuo ng pangungusap, ang koordinasyon kasama ang Iran ay umaabot kahit sa linyang aktual na nasa teritorial na katubigan ng Oman. At ito ang mga kondisyong tinalakay natin kahapon dito sa YouTube channel na ito ayon sa mga Iranian na pinagkukunan, kahit sinasabi ng mga taga-Washington na kasinungalingan ito. Tuloy tayo. Walang ipapataw na buwis o bayad para sa pagdaan ng mga barko sa kipot pero sa loob lang ng 60 araw tapos sa kanila titingnan ang susunod na mangyayari. Kasama rin sa kasunduan ang plano para sa paglilinis ng mga minang pandagat. Dilinisin ang mga pangunahing daanan ng barko sa loob ng 30 araw pagkatapos. Pagkatapos, ang nalinis na gitnang daanan ang gagamitin ng mga barko sa magkabilang direksyon ayon sa permanenteng kasunduan. Na kailangang pagkasunduan pa sa pagitan ng Oman at Iran ng direkta nang walang paglahok ng Washington. Nayon, pasensya na, pero ito na talaga ang pinaka-nakakatawa. Diretsa ang sinabi ng Axios kung bakit kailangan ng kasunduang ito. Layunin nitong ibalik ang nasirang tigil putukan noong nakaraang buwan sa pagitan ng US at Iran at muling buksan ang pag-uusap kabilang ang nuclear program ng Iran. Sa madaling sabi, paikot-ikot lang at bumalik tayo sa dati.
Nariyan din ang pag-amen na nagpapakita kung gaano kahina ang buong estruktura ayon sa Axios. Naniwala ang White House, Oman at mga regional na tagapamagitan na may kasunduan na sila sa Iran 3 linggo nang nakalipas, ngunit nagbago ang isip ng Iran at nagkaroon ng mga pag-atake. Mabilis nagbago ang posisyon ni Donald Trump sa nakaraang 2 araw. Sa panayam sa Fox News noong Martes, sinabi niya ang eksaktong mga salitang ito. Magbubukas agad ang kipot o makakatanggap sila ng malakas na dagok. Pagkatapos, magbubukas pa rin ito. Kung umatras pa sila, makakatanggap sila ng mas malakas na dagok. Alam at nauunawaan nila yan. Wala lang akong ibang pagpipilian. Kasabay nito, binigyang diin ni Trump na ang una niyang pinili ay hindi ang muling pagsasagawa ng mga pag-atake, kundi ang isang diplomatikong kasunduan. At kagabi, ayon sa oras ng Kyiv, nilinaw ni Trump ang eksaktong panahon. Ang kasunduan tungkol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ayon sa kanya, ay maaaring mangyari bukas o sa makalawa. At idinagdag pa niya na may malaking progreso na naabot at ang mga resulta ay malalaman sa loob ng 48 oras. At dito lumitaw ang unang seryosong kontradiksyon. Sa totoo lang, napakarami talagang ganitong mga kontradiksyon sa buong panahon ng digmaan. Kasabay ng mga mapanlaban na pahayag na ito tungkol sa malakas na atake mula kay Donald Trump, naglabas din ang Central Command ng US ng sarili nilang pahayag sa social network na X. Tungkol ito sa katimugang ruta ng Hormuz Strait, dumaan sa territorial na tubig ng Oman, ayon sa kanilang pahayag ay nananatiling malaya at bukas. At sinabi rin ng mga sundalong Amerikano ay tumulong na makatawid sa kipot na ito. Mahigit 1,000 barko na ang nakatawid sa kabila ng hindi makatarungang agresyon ng Iran. Ibig sabihin, ayon sa isang bersyon, ang timog na ruta sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz ay malaya at bukas na rin ngayon. Ayon naman sa isa pang bersyon na mismong si Pangulong Trump ang nagsabi sa parehong araw, kailangan pang buksan ang kipot at maaaring tumanggap ng napakalakas na dagok ang Iran kung hindi ito mangyayari. Ano na ba talaga? Tungkol sa kipot na to, bukas na ba o kailangan pa buksan? Kung hindi mabubuksan, may tatamang pag-atake sa Iran. Ngayon, ang ikalawang bahagi ng ating paksa ay nagpapaliwanag kung bakit pumayag ang Washington sa mga kondisyon na nagbigay kay Tehran ng mas malaking kontrol sa kipot ng Hormuz kaysa dati bago ang digmaan. Naglabas ang Reuters ng investigasyon batay sa datos mula sa 3 source na pamilyar sa internal na estadistika ng armas ng Estados Unidos. Ito ang isinulat nila. Sa loob ng 5 buwan ng digmaan laban sa Iran, halos naubos ng hukbong Amerikano ang lahat ng kanilang reserba ng 2 pangunahing uri ng high precision na long range na mga missile na nakabase sa lupa. Ang mga ito ay ang mga ATACMS na missile at ang mga PRSM na missile. Ito ang Precision Strike PRSM. Ayon sa ulat, ang biglaang bawas ng missile reserves ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa administrasyon ni Trump. Tungkol ito sa kakayahan ng militar na pigilan o tumugon sa mga posibleng krisis sa inaharap na may kinalaman sa Russia, China o iba pang mga kalaban. Hindi lang sa dalawang sistemang ito umiikot ang laki ng problema. Ayon sa isa sa mga source ng Reuters, malaki rin ang nabawas sa reserba ng mga Tomahawk cruise missile. Halos kalahati ng pandaigdigang arsenal ng sandatang ito ay nagamit simula ng digmaan. Bukod pa rito, ayon na rin sa CNN, ang hukbong Amerikano ay nagamit ng halos 80% ng kanilang mga stock ng CAAT interceptors kumpara sa antas bago ang digmaan, at halos kalahati ng mga Patriot interceptors. Ayon sa Sentro ng Union para sa mga estratehikong at internasyonal na pag-aaral, bago ang digmaan ay may tinatayang 2,200 Patriot missiles ang Estados Unidos. 2 sa pinakamodernisadong bersyon at 452 NACAT missiles. Ito ang mga impormasyong isinapubliko. Ngunit pagsapit ng katapusan ng Hulyo, bumaba na ang reserba ng CAAT missiles sa 278 na piraso. Bukod pa rito, ayon sa isa pang ulat mula sa CSIAS, yon ang mismong sentro ng estratehikong at internasyonal na pag-aaral. Sa panahon mula Pebrero hanggang Hulyo, tinatayang 65 na reserba ng Patriot interceptors ang nagamit, nabawasan ng hindi bababa sa 38 ang reserba ng CAT mula sa antas bago ang digmaan. Sa kabuuan, gaya ng nakikita ninyo, ilang iba't ibang mga source ang nagsasabing napakakaunti na lang ng lahat ng uri ng mga missile ng US matapos ang 5 buwan ng digmaan laban sa Iran. Makikita ninyo na iba-iba ang mga numero pero ang mahalaga ay critical ang pagbawas.
Alam din natin na umorder na ang militar ng Amerika ng maraming missile na ito para sa 2027. At ang mismong hukbo ay nagsabi na unti-unti nang inaalis sa serbisyo ang ATACMS pabor sa PRSM. Bilang tugon sa lahat ng impormasyong ito, kinabahan si Ministro ng Digmaan ng Amerika na si Pete Hegseth at sinabi at ika nga niya, hindi totoo ang impormasyong ito. CNN, nakakahiya kayo! Hindi pa sapat ang galit natin sa peking balita. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Burnell na ang hukbong sandatahan ng Amerika ang pinakamakapangyarihan sa mundo at may kakayahan para gampanan ang tungkulin saan man at kailanman piliin ng presidente. Nagsagawa kami ng ilang matagumpay na operasyon sa lahat ng regional na command at tiniyak na may sapat na kakayahan ang mga sundalong Amerikano para protektahan ang mamamayan at bansa. Si Donald Trump nang tanungin tungkol sa reserba ay nagsabing ang Amerika ay may pinakamaraming bala sa mundo. Heto ang eksaktong sinabi niya. Ngayon, mas maraming bala kaysa dati ang ginagawa ng ating mga kumpanyang pangdepensa at pinalalawak din nila ang kanilang mga pabrika at kagamitan sa record na bilis. Gusto ko ring banggitin na pati Reuters ay sumasang-ayon ng produksyon ng ilang bala kabilang ang artilyerya at iba't ibang misael umabot na sa pinakamataas na antas kaya mapupuno ang mga reserba. Pero gayon pa man, nagbabala ang mga komander ng militar na ang nauubos na mga reserba ay nagtutulak sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado na sumugal ng malaki kapag gumaharang ng mga pag-atake. At ang murang mga drone ay hindi pa rin kapalit ng mamahaling, mataas ang katumpakan at long range na mga misil gaya ng ATACMS o PRSM. Ayon sa kanila, di pa rin mapapalitan pagdating sa pag-atake sa mga pinatibay na mga sentrong pangkomando, mga baterya ng depensang panghimpapawid at iba pang mahigpit na pinoprotektahang target sa malalayong distansya. Na ang mas murang mga drone ay hindi pa kayang lampasan o gaya ng sinasabi nila, hindi makaliligtas doon. Ang ibig sabihin, siguradong tatamaan sila ng electronic warfare o air defense doon. Samantala, habang sinusubukan ni Trump na pahupay ng krisis sa Strait of Hormuz, inihayag ngayon ng mga Houthi ng Yemen na inatake nila gamit ang ballistic missiles ang Saudi oil tanker na Wafa sa hilagang bahagi ng Red Sea, direkta sa baybayin ng Yanbu. Ayon kay Yahya Saria, tagapagsalita ng militar ng kilusang Ansarullah, ito na ang ikawalong barko na tinamaan ng mga Houthi mula nang ipahayag ang naval blockade laban sa Saudi Arabia noong Hulyo 20. Ayon sa kanya, may 29 pang mga tanker ng Saudi na napilitang bumalik at maglayag pabalik sa Dagat Pula at Dagat Arabico dahil hindi sila nangahas na lumapit sa lugar ng blockade. Nangyari ito kasabay ng pag-anunsyo ng Estados Unidos at Iran sa nalalapit na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, gaya ng nakikita ninyo, habang sa isang bahagi ng Arabian Peninsula ay tila nabubukas ang isang estratehikong ruta, sa kabilang banda naman ay patuloy na nagsasara ang isa pa. At kailangan nating tandaan na ang mga Houthi ng Yemen ay ganap na kontrolado ng Iran, kaya patuloy na nilalaro ng Iran ang kanilang tusong laro. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.